Edukasyon bago flood control projects. Yan ang mungkahi ng isang kongresista sa pagsisimula ng Kamara sa pagbusisi sa panukalang national budget para sa 2026. Narito ang report ni Marian Enriquez. Sa gitna ng kontrobersya sa mga palpak na flood control projects, deserve nga ba nitong bigyan ng 250 billion pesos na pondo sa 2026? Kung si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang tatanungin, baka pwedeng bawasan pa yan at dagdagan ng pondo para sa edukasyon. Iminungkahi niya yan sa unang araw ng deliberasyon sa panukalang pambansang pondo para sa 2026. If the House allocates much of this 250 billion pesos plus of flood control projects, let's say, for the sake of argument, 200 billion pesos of it, to, let's say, half education spending and half lower taxes. Sagot naman ng Department of Budget and Management, Kongreso na ang bahala kung babawasan pa nila ang pondo sa flood control projects. We leave it to the Congress, but we welcome such because again the theme of our budget for next year will be really to increase our investment and spending in education. Sa gitna ng budget deliberations, nagkainitan sina Navota City Representative Toby Chanco at House Committee on Appropriations Chairperson Mika Swansing. Agad kasing humingi si Chanco ng kopya ng mga report ng small committee na nakatoka sa paglikom at pagresolba ng amendments o pagbabago noong 2025 budget deliberation. Gusto raw makita ni Chanco kung alin ang nabawasan at nadagdagan sa kopya ng House General Appropriations Bill. Pero hindi yan agad na ibigay ni Swansing. Hindi raw kasi siya ang in-charge noong nakaraang budget season. That's not acceptable. This is public records. Pareho pa naman yung COMSEC natin. At yan dapat linalagay sa archives. It is the Committee on Appropriations who's required to submit the committee report. In this case, the report and the output of the Committee on Appropriations is the HGAB. Sa huli, napapayag si Chanco na hintayin na lang ang kopyang ibibigay ng committee secretary. Isa pang kinuwestiyon sa budget ay ang mas maliit na pondo para sa Visayas at Mindanao kumpara sa Mega Manila. Napansin kasi ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na bumaba sa 15.4% ang pondo sa Mindanao at 11.1% sa Visayas. It should be pushed already to the regions and improve the region, especially Mindanao and the Visayas. We will ask that we improve the figures and the percentage of Mindanao. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, ilan sa dahilan nito ay nakasentro sa kamay-nilaan ang economic growth ng bansa, bagay na malaking hamon daw sa pamahalaan. Still accounts for more than half of GDP. Achieving balanced, resilient, and more inclusive development requires diversifying our growth engines across the country. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.